pagsasama ng bituin at buwan. Sa isang tahimik na bayan sa tabi ng dagat, mayroong isang mayamang dalagang nagngangalang Isabela. Ang kanyang pamilya ay may malalaking negosyo, kaya't sila ay kilala at tinitingala sa kanilang yaman. Sa kabila ng lahat ng iyon, si Isabela ay may pangarap na makilala hindi lamang dahil sa kanyang kayamanan, kundi dahil sa kanyang talento sa sining. Isang araw nag-organisa ang paaralan ng isang art exhibit. Upscaling ang tema, kaya't marami ang nagnanais na makilahok. Habang ang mga mayayaman at sikat na artista ang dinadayo, si Isabela ay nagdesisyong ipakita ang kanyang likhang sining, isang painting na kumakatawan sa kanyang tunay na damdamin. Sa gitna ng exhibit, may isang batang lalaki na nagngangalang Marco. Siya ay mula sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang mangingisda at ang kanyang ina ay nag-aalaga sa kanilang maliit na tindahan. Bagaman siya ay mahirap, mayaman naman siya sa likha ng sining. Madalas siyang gumuhit sa tabi ng dagat gamit ang mga natirang material na nakukuha sa basurahan. Nang makita ni Isabela si Marco na nag-uusap sa kanyang mga kaibigan, nahulog ang kanyang atensyon sa kanyang mga sining. Mabilis siyang lumapit sa kanya. Nagtatanong kung maaari ba siyang makapanood habang siya ay naglilingkod. Dito umusbong ang kanilang kwentuhan. Unang nagkanulo ang mga puso nang magkausap sila. Si Isabela na puno ng mga pangarap at si Marco na may simpleng buhay. Ang dalawa'y tadhana na nagtagpo sa mundo ng sining. Habang nag-uusap sila, nahulog ang kanilang mga puso sa isa't isa. Natanto ni Isabela na hindi dapat maging hadlang ang kanilang estado sa buhay. Ngunit hindi nagtagal, agad silang hinarap ng tunay na mundo. Ang mga magulang ni Isabela ay labis na hindi sang-ayon. Para sa kanila, ang lipunan at estado sa kabuhayan ang nagdidikta kung sino ang karapat-dapat sa kanilang anak. May init na mga usapan at hidwaan ang bumungad kay Isabela. Sino siya? Tanong ng kanyang ina. Bakit ka basang-basa sa isang simpleng batugan? Ibuod ang iyong mga pangarap, Isabela. Kailangang makisama ka sa mga kabataan na katulad mo, sabi ng kanyang ama. Pero sa kabila ng kanilang mga banta at batikos, nagpatuloy ang pagmamahalan nina Isabela at Marco. Tuwing 10 oras ng araw, nagkikita sila sa tabi ng dagat. Dito naglita niya si Marco ng kanyang mga pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at makasulat ng mga kwento gamit ang kanyang mga likha. Na-inspire si Isabela sa kanya. Ganun din, ipinakita naman ni Marco ang ganda ng pagmamahal. Dahil sa mga pagsubok at batikos, napilitan si Isabela na ipakita ang kanyang tapang. Gumawa siya ng planong ipinagsama niya ang kanyang sining sa mga likha ni Marco at inilathala ito sa kanilang exhibition. Doon, nagniningning ang kanilang galing at pagmamahalan. Dahil dito, unti-unting nakilala ang mga likha ng dalawa. Sila'y nagpasiklab ng pag-asa sa mas nakararami. Ngunit hindi iyon naging madali. Magulang ni Isabela ay nanatiling matigas ang puso. Isang biglaang gabi, nagdesisyon ang kanyang mga magulang na ipapakasal siya sa isang taong may mataas na estado. Naging tadhana ang kanilang pagmamahalan at nagpasya si Isabela na ipaglaban ito. Tumakas siya mula sa kanilang tahanan at naghanap kay Marco. Sa tabi ng dagat, umiiyak siya. Marco, hindi ko kaya ito. Gustong-gusto kita pero ayaw ng pamilya ko sa'yo. Alam ko, Isabela. Pero ang pagmamahal natin ang tunay na kayamanan, sagot niya. Mahigpit silang nagyakap habang ang mga alon ay bumabangka sa dalampasigan. Dito naisip nilang hindi hadlang ang sinuman sa tunay na pag-ibig. Nagdesisyon silang ipaglaban ang kanilang damdamin. Dahil sa kanilang lakas ng loob, unti-unting nakumbinsi ang pamilya ni Isabela na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa estado sa buhay, kundi sa hangaring mapabuti ang mundo gamit ang kanilang talento. Sa haba ng panahon, sa tibay ng kanilang puso, napagtanto ng pamilya ni Isabela na si Marco ay hindi lamang simpleng bata,
kundi isang masipag na tao na nagdadala ng inspirasyon. Matapos ang mga buhawi ng pagsubok, sila ay nag-uwi ng tagumpay. Isang masayang kasalang naganap sa harap ng dagat, kung saan si Marco at Isabela ay nagpasumpaan ng pag-ibig na walang hanggan. Nalampasan nila ang mga pagsubok at napatunayan nilang ang pagmamahal ay kayamanan na hinding-hindi matutumbasan ng anumang yaman sa mundo. Ang kwentong natural ng isang bituin at buwan ay nagpatuloy sa kanilang buhay na puno ng pag-asa at inspirasyon para sa mas maraming tao. Sa huli, walang hindrance na hindi matutunton basta't may pagmamahal at determinasyon.